episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa treasure in a cemented rock. Bago natin yan tatalakayin, of course, sa mga bago pa lamang ngayon nakapagbisita sa channel, click nyo muna ang subscribers button para palagi kayong updated at welcome back. Ito'y matagal ko na video. 3 years ago, kami nagukay sa puwitan ng napakalaking ibon na bato. Hugis ibon na bato at merong tatlong itlog ito, mga bilog na bato sa kanyang puwitan. At ang mga ito ay nagsisilbing itlog at marker for treasures. Ngayon, ang ating episode ay tungkol sa mga enclosed treasures sa mga cemented rock na pabilog na gaya nito. Kaya ginamit ko ang video ito as an example. At hindi yan na bato ang merong laman. Edited lang yung bato na example natin ngayon dito sa ating video. Kaya kung magkakita kayo ng mga bato na pabilog, na mabigat kung buhatin at hindi ordinaryo ang bigat niya, pwedeng may laman yan na item. Lalo na kapag kulay simento ang bato na yan na inyong nakita malapit sa mga treasure markers. Okay, kaya dito ay meron akong ipapakita sa inyong magandang example ng mga treasure enclosed in the rock. Ang karamihan ng mga yan kapag cemented rock lang ay maliit lang na bato na kagaya niyan at may laman yan na isang bareta na gold bar ang karamihan yan. Pero kapag yung bato na kasing laki ng tricycle ang ginawang chamber or depository ay medyo mararami na ang laman yan. Kaya ang tulad nito na makukuha nyo sa mga puwitan ng mga ibon o mga palaka na marker ay huwag nyong itapon. Kung wala kayong detector ay basagin nyo, pero kung may detector kayo ay pwedeng ma-detect ang loob niyan kung may laman. Kung yung mga detector nyo ay makapag-identify ng gold, so malalaman ng detector kung gold ang laman niya. Okay, sa susunod na video dito ay sa unahan ng video ito ay papakita ko ang mga diagram ng mga treasure enclosed in cemented rocks na kagaya nito. Okay mga katiyats, merong dalawang klaseng treasure enclosed in the rock. Merong enclosed in cemented rocks at meron ding enclosed in a rock. Ano bang pagkakaiba ng mga ito? Katulad dito, ito yung example natin ng enclosed in a cemented rock form. Okay, ang ginawa niyan ay talagang binuhusan nila ang gold bar ito ng simento at kinorte ito na pabilog na parang bato lamang na kasing hugis ng mga nasa surroundings. At kung napansin yung top coat nito, ito ay bato talaga yan. Ang ginawa nila diyan ay nagpulbos sila ng bato na makikita sa paligid. Pinulbos nila yung ginawang parang buhangin at hinaluan ng semento. So mix with cement at kinukoating. Nilalagyan ang ibabaw, kinukoat yung binabalot bali ng yung semento na may pinulbos na bato para magkasing kulay siya ng bato sa paligid at hindi siya madaling mapansin na semento. At nang mabasag na yan, nakita nyo sa loob ay kulay semento na siya. So ganyan ka ang mga Hapon, kagaling sa pagcamouflage ng mga cemented rock with treasure with gold inside. Pangalawa niyan ay sa malalaking bato, yung treasure rock chamber treasures. Malalaking bato na yun kasing laki ng tricycle. Yun ang sadyang binutas talaga nila at ganyan at ginawa nila na hollow ang loob. And then pagkatapos nila ilagay yung medyo maramihan na ito, hindi lang isang gold bar yan, marami yan. Pagkatapos nila nilagay yan ay tinakpan nila ang ibabaw
pinapats ng simento. So ito na portion, yan na yung cemented patch ng simento na kinopya din nila ang kulay ng mga bato. So ganitong proseso pa rin kanina. Instead na buhangin ang ihalo sa simento ay yung bato na pinulbos. Yan ang tinakip, pinapat sa butas nila para hindi mahalata. So dalawang klaseng treasure enclosed in the rock. Itong talagang sa bato, itong pangalawa, ay malakihan ang pagkalagay dyan. Ito namang una ay kung nakita natin sa sample ay isang bareta lang pero malaki. Ito ang totoong giveaway. Talagang ibibigay yan. Katulad yan doon sa ating video kanina na nasa puwitan ng ibon. Itlog kasi ito. So ang mga itlog ay mayroong laman yan na egg yolk, yung dilaw. Kaya yun ang nagsimbolo. Kapag nakakita kayo ng ibon na hugis na bato na malaki, ang puwitan niyan ay mayroon talagang itlog. At ang mga itlog sa 3 o 5 itlog na yan, isang mayroong laman. Ito naman ang pangalawang treasure enclosed in a concrete box ito. Literal na konkreto. Ang nilagyan niya, semento talaga. At makikita natin na merong pa-square na takip. Okay, ang isang ito ay halatadong semento. Kaya kapag makikita kayo ng bato na parang semento ang kulay and then merong bakat ng square sa ibabaw nito, katulad nito, ay buksan nyo kaagad yan. Pero wag nyong tirahin ang gitna. Okay? Ang technique niyan ay ang mga kanto. Ang unahin nyo pagbutas or pag chisel. Kasi kung malaking yan, merong booby traps yan sa gitna. Okay, karamihan ng nilalagay sa gitna ay diyan ang booby trap. Kasi alam ng mga hapon na gitna talaga ang tirahin nyo kaagad. Kaya karamihan dito nilalagyan niya ng parang itong landmine na bomba. Ayan, kapag tinamaan yan ng inyong bareta, ng inyong bara, ay sasabog yan. Kaya the best way ay itong mga kanto ang butasin nyo or i-chisel nyo hanggang sa masilip nyo. Halimbawa ganito na lang, natanggal na tong dito na portion, so masilip nyo na kung ano ang laman. Huwag nyong tirahin ang gitna, mga katiyats. Okay, so punta tayo ngayon sa ating mga diagrams and symbols para sa mga treasure enclosed in cemented rocks or enclosed in the rock. So narito ang ating diagram sa hindi pa nakakita noon sa mga vlog ko. Narito ang ating diagram ngayon tungkol sa mga hollow rock treasures or treasures enclosed in cemented rocks, or itong mga bato na kung bato siya tingnan pero yun pala ay semento, katulad ng pinakita natin kanina sa video. Okay, unang pagkilatis ng mga hollow rock treasures or treasure in cemented rocks, simentadong bato na hinugis, pinurma, nilulumot na at hindi na mahalata na semento. Okay, so unang gawin dyan dahil nilulumot na yan ay linisin nyo ito ng brush na panglaba para makita nyo ang kulay. Okay, ang kulay naman yan ay minsan hinaluan ng hapon ang simento ng pinulbos na bato, kaya ang kulay ay parang bato. Pero meron ding cemented rocks na simento talaga ang kulay niya. Okay, at alam nyo naman na mayroong laman ito dahil nang i-detect nyo ay nag-register ang malakas na detection ng metal or iron. Ngayon, para ma-distinguish yan kung may laman talaga yan, ito ang gawin nyo. Kumuha kayo ng isa pang bato. Ito yung una, pangalawang bato na kasing hugis niya at kasing laki niya, at i-detect nyo rin
Okay, detect nyo ito ng inyong detector. Ngayon, kung magkapareho ang kanilang detection, dito, pag-detect nyo ay pareho ang reading, ibig sabihin walang laman, kundi mineral rock lang siya. Ngunit, kung mas malakas ito, so check yan, kaysa dito sa kabila, ibig sabihin merong anomaly, merong laman ito sa loob niya. Okay, yan kung meron kayong detector, ganyan ang pagkilatis niyan. Ngayon kung wala kayong detector, ito ang unang gawin nyo. Nakakita kayo ng pinaginalaan nyo na cement rock or cemented rock. Ngayon para malaman natin kung meron talagang laman yan sa loob na ginto, ang laman naman yan ay tulad ng example natin kanina, isang barita lang pero malaking klaseng bar. Okay, hindi naman dyan nilalagay ang marami kasi hindi kalakihan na bato yan. Kaya ang unang gawin ay tingnan kung merong lamat. Kasi minsan ay ang bato ay inano nila ginanyan. Bali, tinapyas yung ibabaw ng bato and then gumawa sila dito ng hollow. Okay, sinisil nila yan at dyan nilagay ang item. Ngayon, pagtakip nila niyan, itong tinakip sa ibabaw, ito ay simento na. Simento na ito. Kaya ano bang nakikita nyo dyan mga katiyats? Ang lamat, yung joint. Ito yung joint. At kapag mayroong ganyan sa bato na all the way nakaiikot yan sa kabila, pag nakita nyo ang lamat na yan, na parang may joint, yan ang isa sa mga itong palatandaan na mayroong hollow rock treasures. This is the new generation tungsten steel slingshot, equipped with infrared, automatic wind meter and laser sight. No practice needed to easily hit targets. Fully legal, requires no license to own. Within 40 meters range, you can easily hit any target without practice. Equipped with infrared, automatic wind meter and laser sight, even beginners can easily hit targets. This slingshot is entirely made of tungsten steel, never rusts, durable, comfortable grip, fitted with 28mm wide polymer rubber band. Okay, ngayon punta tayo sa mga simbolo. Minsan kasi ang mga hollow rock treasures na yan ay nilalagyan nila ng mga symbols. So halimbawa, ito yung bato. Yan. Ngayon, ano bang unang symbols na very common? Ang very common na symbols ay ang letter C na nakaganyan. Parang circle siya. Kung napansin nyo, hindi siya ganyan na C, kundi meron siyang ganyan sa dulo. And then sa gitna yung dot. Ibig sabihin yan, ang treasure ay nasa dito na gilid ng bato. So ang treasure dyan ay dito. Ang treasure enclosed in the rock. Ganyan. Okay, ngayon kung ang C ay nakataob, nagaganyan lang ang C, ganyan. So ang ibig sabihin yan ay sintrong-sintro ang gold bar sa loob ng bato. Okay, meron ding ibang sign for treasure enclosed in the rock. Ito, kakaiba to, nagaganyan siya and then yan. Ito bali ang nag-point na there is a treasure enclosed in this rock. Kaya merong laman kapag ganyan, nasa loob ng bato. Nakita nyo kanina, maliit lang na bato yun, na pabilog. Kaya yung mga hugis bato na itlog, mga bato na hugis itlog, egg-shaped rock, ay totoong minsan ay merong mga laman. At kahit hindi egg-shaped, basta pabilog, medyo bilog siya. At hindi yan nabubuhat ng isang tao, mabigat yan kasi merong laman. Ngayon, isa pang klaseng marka ng treasure enclosed in the rock ay itong parang E. Nagaganyan siya, E. And then ganyan. Yan. Hindi siya yung ganon. Iba naman ang kahulugan nito. Itong nakakurba, parang bato lang siya, parang C.
Pero instead na dot yung ilagay nila ay, ang nilagay ay ganito. Yan ay treasure enclosed in the rock. At meron pang very common na treasure enclosed in the rock. Yung bilog lang na ganyan. Minsan nilalagyan niya ng dot sa gitna. So treasure enclosed in the rock. Meron ding ginamit na triangle na malalim ito na pagkaano na triangle na pagka-engrave. Yan. Kapag merong ganyan at medyo maliit lang ang bato at pabilog, pwedeng yung kasing laki ng baboy na bato, ganyan. Pwedeng ang treasure ay nasa loob niya. Lalo na kapag kulay simento ito. Pero ang triangle ay complex symbol yan. Ang triangle kasi nagsasabi yan ng tatlong possibility. Ganyan ang mga direksyon. So yan ang mga titingnan na direksyon yan. Kung anong meron, kung may bato rito or dito. Kung alin sa mga bato ay may pointer or arrow, doon maghukay. Kaya very complex ang triangle. Pero pwede rin na treasure inside the rock. Ngayon panghuli ay ang very common symbol na square. At may dot siya sa gitna, so ibig sabihin nasa gitna. So nasa gitna, meaning nasa loob ng bato ang item. Okay, so yan lang ang mabahagi ko mga katiyads tungkol sa treasure enclosed in the rock or enclosed in a cemented rock. Ako'y magpaalam na, sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat. Ingat kayo at hanggang sa muling upload. Paalam.